Mayong buntag, Jinsan! Daghang salamat, Lord, dining adlaw sa bag-ong kinabuhi, bagong adlaw, bag-ong paglaom ug bag-ong kadasig nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Among ibalik kanimo ang tanang himaya o kadugganan sa imong pagpakamaayo kanamo sa imong pagsupply sa tanan mo mga paginahanglan. Karong adlaw among itugyan ang tanan mo mga buluhaton diha kanimo uban sa pagtuo nga magbalampuson kami sa among mga damgo o tinguha. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Miyerkules, Marso 23, tuig 2022. Kini si kabrigada ang Val Gilaran. Mayong buntag, ugusak ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Presilia sa manginaot nga naunta kita sa kapiskay sa panglawas o puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadayang mga purma, hagwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw. Labaw sa tanan atong pasalamatan ang tanang grasya nga gihatag kanato sa kahitasan na makita man og dili makita ug ato pong hangpon ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag impormasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Ug hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Maayong buntag, Brigada nga Adonis. Maayong buntag, kumusta ang imong meeting, no? Convention. Kumusta? Maayo, successful. Ganindot kayo ang dagan o tungod kay luag na karon Brigada nga Adonis. Medyo na balik na ang normal. Nanatay face-to-face nga mga aktibidades nga ginahimo karon. Ling sa atong mga balita. Oil price rollback gipatuman. Samtang eleksyon ban usa sa mga rason nganong dili mapaatiman o di pa maatiman ang tulo sa atop sa Gensan Public Market. 154 o 154 loose firearms gisurrender og na-recover sa Oplan na katok bawi buga sa otoridad. Og unang 50 ka mga taxpayers nga makakuha og business permits karong tuig 2022 gipasidunggan. Samtang sa laing bahin mga kabrigada, gipahigayong kapihan na gidagsa sa mga residente. Ano yan ang mga detalye? Sergeant, sa makausamaing buntag kaniyong tanan, ano ang mga detalye sa itong mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Padayon gihapon nga gipahigayon o pahigayon ang Oplan Katuk, bawi buga kun house-to-house visitation sa mga firearm holders sa otoridad may kalabutan sa Comelec Ganban nga nagsugod sa miaging Enero 9 og mahuman sa Hunyo 8 karong tuiga. Nga langkuban sa gisurrender og na-recover nga mga 102 o 102 ka mga loose firearms. Maong gipahimangnuan sa otoridad ang mga dunay armas nga iparinyo na ang mga gikinahanglang permiso. Kini usa lamang ka lakang aron masiguro ang hapsay og malinawon nga national and local election. So ginagawa natin ito, Oplan Katok, para to ensure na yung upcoming national and local election natin will be safe and secure. Because we know for the fact that yung mga crimes committed natin dito sa area, yung sa focus crime natin is marami dito with the use of the firearm. So napaka-halaga po na itong ginagawa natin Oplan Katok, bawi po na ay para ma-secure natin at ma-account natin yung ating loose firearm sa area natin dito sa siyudad ng General Santos City. Kinimatod pa sa usa ka manifestation o objective response sa kampanya Batok Loose Firearms aron masiguro nga dili kini magamit atol sa panahon sa eleksyon. Ang 102 ka loose firearms nga gisurrender og na-recover atol sa Comelec Ganban, 83 nini ang gisurrender sa mga tag-iya sa otoridad. Upat ang gisurrender na pulo ang na-recover og 5 ang nakumpiska
atol sa police operation. Samtang doon usab gisurrender nga 52 ka mga loose firearms gikan sa LGU Jinsan. One of the Nagalaom main sa priorities for the continuity of effective conduct of police operations and for the demonstration of an unwavering commitment in preserving peace and order and upholding human rights as well. We also need to strengthen our communication as peacemakers to give and to deliver fast and quality service to the general public. naglaom usab ang mga otoridad nga mamahimong responsable ang mga firearm holders og iparinyo ang permit sa ilahang mga armas. Apan pahimangno usab sa otoridad nga bisan pa man dunay permit, ginadili gyapon ang pagdala og armas gawas sa panimalay hangtod dili pa mahuman ang Comelec gun ban. Lain pang balita mga kabrigada, atong bisitahon ang merkado sa Jinsan kung unsay kahimtang nga kapin 20 katuig na nga nagarenta si Nanay Cecilia sulod sa Jinsan na public market. Ang maong negosyo ni Nanay sama ka importante sa iyang kinabuhi tungod kay mao kini ang nagabuhi kanila. Apaning Domingo lang, adunay insidente nga nahitabo sa pwesto sa iyang girintahan. Mikalitra o Spark ang usa sa mga plangka nila sa ilang pwesto tungod kay natuluan kini og tubig gikan sa atop. Miaging tuig na ilisa na matud pa kini og bag-o. Apan katingalahan gihapon ilaha mga kunga ngano nga tulo gihapon ang pipila ka mga porsyon niini. Ni ini. Katong sa una nga busot pa among atop gimulo jud na namo kay katong naagihan pa nagbomba sa una 2004. Nung last year ilang gi-repair. Pero the fact na bagong repair palpak gihapon kay kung mag-ulan mutulo gihapon sa mga connection sa wire sa itaas na yero at saka sa ibaba. Ang ulan sumabasa gihapon mi katong nangaging Domingo gani nisiga-siga ng atop namo diha kay nabasa sa tubig. Man tutulo, man to agas. Ang nasulayan ni Nanay Cecilia, nagiansab sa mga pipila ka mga trabahante sama na lang ni Peter. 5 na katuig nga nagkatrabahante sulod sa palengke. Kung panahon sa ting-ulan na mubanaw matud pa ang mga tubig, maong to the rescue sab kini sa pagbanwas sa iyahang pwesto. To. Bukan ni kay nakuha ba kay kurente bin ako ginagag nabi ako sa galingan. Nya kurente mo grounded akong tail pa yun. Mo grounded. Tu sa tubig ba nga kwan. Mo ni sa kuson ta nila ba. Limasan ako kay di mo na pwede sabuag yung ato. So maglimas kay mo. Oo, ma'am. Dira, ma'am, mo gabaha siya dira sa tubangan na padulong diri. Ma'am, siya gabasa siya, ma'am. Tapos, abantaw ba, diri makakuan, makapalit. Kung pikado lang sa tubangan nagpaninda, ma'am, kadi sila makaduol diri ang mga customer. O na siya, ma'am, diri mahalina, no, sa imong ulan diri, Gani nagpasalamat ang pipila kanila tungod kay dili kayo dako ang ilang ginabayaran sa renta. Problema naman hinuon nila ang pagbanaw sulod sa Jinsan na public market rason nga dili na maadtuan o di na muadto ang mga customer sa ilang pwesto. Sa public market syempre parang may parang yung bang nalulugi pa, naapektahan tayo kasi ang cleanliness ng sahig maputik, mabasa, so ang tendency hindi dadaan ang tao. Sa among pagiginabi sa market inspector sa Jinsan Public Market nga si Benji Salgado nga nagdumiloy pagpa-interview at tubangan sa kamera sigon niini nga ang pagtulo sa mga atop na paabot na matud pa sa ilahang mga renters o ilahan na sab kini nga gipaabot ang maong problema sa City Engineering sa office nga gihulat na lamang ang update sa maong buhatan. Ginalauman nga makadawat sila og update human ang eleksyon. Ilawom sa seksyon 261 sa Omnibus Election Code, Article 12, ginadili ang pag-construct o pag-deliver og mga materialis nga may kalabutan sa public works o uban pa nga konektado niini.
40 hangtod sa 45 kaadlaw ayha ang eleksyon o 30 dias ayha ang special election. Kung kinsa man ang mapamatud-an nga mula pa sa maong balaod, pwede makasuhan sa paggamit og public funds. Sa karon, ginapaabot na lang ang mga personahe ang eleksyon aron na ilaha dayon nga malihok ang problema sud sa Gensan Public Market. Dugang pa sa ito mga balita, mga kabrigada, nining sayo sa buntag, mga pinata. Aron sigurado nga mainitan ang atong tiyan o makondisyon ang atong preparasyon sa tanan nato mga buluhaton karong adlaw. Nakadawat og tulog ka mga sentinaryan sa Rion 12 og 100,000 matag usa nga insentibo base sa Republic Act 10868 called Centenarians Act of 2016. Mismo si Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD-12 Director Restituto Makuto ang nanguna sa distribusyon sa nasampit nga insentibo. Ang gikaingong programa dunay pundo nga 10 million pesos. Gawa sa 100,000 nga cash incentives doon na usab madawat ang dugang 25,000 pesos ang mga benepisyaryo. Oras sa hataw balita alas 5:15 na o kini nga oras atod kaninyo sa maksa na kapsul walang atrasan. Patay ang 15 anyos nga minor de edad nga lalaki nga giilang si Nobo Daganato alias Bimbim human gipusil patay sa wala mailhi nga mga suspetsado sa covered court nga atbang ra sa ilang panimalay sa Purok Nueve Eminville Subdivision Barangay Ambago ning Dakbayan sa Butuan. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Butuan kuna kang Barangay Ambago Kapitan Alex Rosal Jr. Sumala pa nga gika nagdula og basketball ang maong biktima human nilingkod sa stage sa covered court og ang kung nagdula kini og online game apan kalit kining giduol og gipusil sa wala mailhing suspetsado. Gitubag ni Kapitan o gibutyag ni Kapitan Rosal nga ilado nga hilabtunon sa Barangay Ambago ang maong biktima ug ubay-ubay na matud pa ang record niini sa barangay gumikan sa pagpangawat. Pipila ka mga higayon matud pa niini nga gisumunan o gipasumunan ang mga ginikanan sa biktima aron natambagan o gadisiplinahon ang ilang anak apan wala gihapoy nahitabo. Naganoon tayo man nga nag-abot dito sa barangay. Katawag na yung tatawag din sa CCTV. Nanaging mga record po sa kuwan. Yung nga ng anak naging nangilabot ba. Kapiro na tayo na istorya na uman na kuya papa niya. Nagsunod-sunod na ang reklamo dito sa barangay. Ipaglater na nila kay Samtang nagpadayon karon ang investigasyon sa mga ginsakpan sa Butuan City Police Station 3 kung unsay motibo sa pagpusil patay sa biktima. Mga kabrigada, gikapoy ka ba sa imong mga trabaho tungod sa kadaghan ini mga kabrigada liguna imong lawas pinagi sa pag-inom og tubig nga may patak ni Gary. Ang nigari mga kabrigada kumplito sa mga mineralis o kini makapalig-on sa imong panglawas ni Gary. Patak, mineral, usa ka dakong alibyo alang sa mga motorista ang dakong pag-ubos sa presyo sa lana kagahapong adlaw. Miubos ang presyo sa gasolina sa 5 pesos hangtod sa 6 pesos kada litro. Ang diesel nga 11 pesos hangtod 12 pesos ang gikunhod o kerosene nga 8 hangtod 9 pesos ang giubos nini. Kini human sa 11 kasunod-sunod nga semana nga nagpatuman og usbaw sa presyo sa lana. Gamay nga kantidad apan dakong tabang matud pa labi na sa mga nagapamasahiro. Nag-ubos na kay para dili tayo sa malaisdan. Kay dako kayo ang kwan sa gasolina. Kaya kita adlaw-adlaw taga padagan og salakyan. Dako kay magastos nato basta mahal ang gasolina. Imbes na idugang sa atong pangkonsumo, sa atong pamilya, nato na sa mga gasolina. Untang ang ninyo, unta-unta. Mapaubos po unta, mabalik sa dati. Mga tag 40. Yan na kay para medyo taway ang atong pangabuhi. Natural, ang mga motorista malipay, kaya nag-ubos gasolina kaysa katong tagas kayo.
Importante matod pa kini labi na sa usa kay estudyante sama ni Michael Buklaras nga nagaulian pa sa Malungon, Sarangani Province. Dakong tipid matod pa kini sa iyahang allowance. Hangi usab ni Edmond Abuime nga unta sunod-sunod na ang pag-us-os sa presyo sa lana. Importante siya para sa ako kay asa student karang importante siya kay usay gauli-uli ko malungon pa nang kung mahal kay ang gasolina tapos karon manggod kay krisis kayo labi na sa akong sitwasyon nga estudyante krisis kayo mo nang kuan po kung barato ang gasolina mas maayo kay nang makatipid ba mas kuan jud no nga maubos-ubos kay murag mudugay-dugay pod mahurot ba di para sa una nga kung magmahal man god ang imong 100 siguro mga pila isa ka oras hurot na pero mag-ubos siyempre mas murag mudugay-dugay pod mahurot. Sigod pa ni Undersecretary Gerardo Erquisa sa Department of Energy kung DOE nga usa sa rason nga dunay pag-usbaw sa presyo sa lana milabay nga simana tungod sa taas nga demand ug gamay nga supply sa atong nasod. Well, unang-una, siyempre, law of the supply and demand, no? Hindi makahabol yung supply sa demand. Pero ang China, di ba ngayon, nag-worsen yung pandemic at nagkaroon naman lockdown sa yung economic activities sa China. Medyo bumaba. Kaya yung demand nila, mababa. Alam naman natin na ang pangangailangan ng China sa kanyang economic needs ay talagang malaki. So, dili usab nini maingon sa karon kung magpadayon ba ang nasinati nga rollback sa presyo sa mga lana. Ang pwede namin gawin is talagang i-monitor tuwing implementation nato at hiningi na isang amendment sa batas yung unbundling po ng presyo na gusto namin makikita kung bakit ganun ang presyo dahil meron kami polisiya, department circular na suriin yung presyo na para maprotektahan ang publiko. Kaya lang nagkaroon naman ng TRO at writ of preliminary injunction. Kaya ito po hiningi namin na isaman sa batas para sabi nga matik ang pag-review kung saan itong mga presyo. Maong hangyo karon sa mga motorista nga unta masundan pa ang pag-ubos sa presyo sa lana labi na nga na duna pa'y pandemya ug duna usab pag-usbaw sa presyo sa ubang mga palaliton sa merkado. Balik ta mga brigada sa ikaduhang hugna sa atong balita. Gipasidunggan sa buhatan sa Business Permits and Licensing Division Office kon na BPLDO ang unang 50 ka mga negosyante nga nakakuha sa ilang business permits sa karong tuig 2022. Gisaysay sa labaw sa Department of Interior and Local Government kon DILG Jensen nga dako og kontribusyon ang nahatag sa mga negosyante. Ilabi na nga nakasinati o nasinatian nga pandemya sa tibuok kalibutan. Dakong butang kini alang kang Geraldina Zamora ang labaw sa BPLDO aron mag-auhag ug magdasig ang mga negosyante alang sa pagkuha sa ilang mga business permits. Actually, nag-start na tayo, padahan-dahan, no? Nag-umpisa na tayo last week kasi pagka naano natin dyan, they are given 30 days to comply. Dugang paniya aron malikayan sab ang pagpasirado sa ilahang mga business establishments kung magpahigayo na og inspeksyon ang LGU nga hinay-hinay nang ginasugdan. Gawas sa 50 ka mga awardis giilasab ang mga negosyante nga ilabi na si Willie Grandisa isip Hall of Famer tungod sa top awardee na kini sa ikawalong higayon. To encourage lahat ng mga business owners na mag-renew as early as possible. Yan talaga ang purpose nun. Kasi gusto din natin silang i-recognize, no? Na palagi, actually si Sir Grandisa, mula pa yung award na yan, palagi ang number 1. This is a challenge for all of us despite of the pandemic. Although wala tayong profit or the cash flow is affected, but still we continue to renew our permit
because that is the legality. Anyway, the pandemic is just temporary. It will just pass, no? And let us continue to move on so that we can help our economy in the progress, no, of our city, no, of our lives. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kapin 10,600 ang mga business permits nga na-release sa ilang buhatan. Naglao mo sab kini nga makaabot o makabot ang target nga 12,000 ka mga business permits. Ilabi na nga nakatunga na sa first 3 months sa tuig 2022. Panawagan karon sa labaw sa maong ahensya. Huwag na nating hintayin na tayo ay mapasara, no? Sa mga hindi pa nagre-retire at nag-ooperate, kumuha na kayo ng business permit nyo habang hindi pa ho kayo nabigyan ng ticket ng ating inspectors at habang hindi pa ho kayo na ipapasara. Actually, hindi siya masyadong naging challenge ngayon dahil online application na tayo. Online application, online payment, pwede ring online printing of the business permit. So, hindi siya masyadong naging problema natin. Nakatala na og 300 ka mga kaso sa dinggi ang Suk-Sargent Region karong tuiga. Base kini sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kunriso sa Department of Health ko DOH Region 12 gikan Enero 1 hangtod Marso 12 nga mas mubo kung itandi sa kapin 1,022 ka mga kaso sa susamang panahon sa miaging tuig. Matod pa kang Dr. Ryan Subilye, Parayaw, Labaw sa Riso, nga ang kasagaran nga maigo sa dinggi anaa sa edad sa 0 hangtod 10 anyos nga dunay 141 ka kaso kon 47%. Nakatala og pinakadaghang kaso ang Sarangani Province nga dunay 93, South Cotabato 66, North Cotabato 63 ug ang General Santos na dunay 55 ka dengue cases. Gikumpirma ni Parayaw nga tulo ang namatay sa rehiyon tungod sa dengue nga parihong mga taga Jinsan. Kalabot ni giauhag sa DOH ang katawhan nga ipadayon ang strategy bantog sa dengue pinaagi sa pagngita o paglimpyo sa mga breeding places sa lamok, secure self-protection, seek early consultation o pagsuporta sa fogging operation sa mga dengue hotspots area. Importante usab sigon pa sa opisyal ang early detection sa sakit nga gilayon masuta kung dengue COVID-19 baka kining maong gihambin sa pasyente. Lakip sa sintomas sa dengue ang taas nga hilanat, pagpanakit sa ulo o pagpangluya sulod sa 2 hangtod 7 ka adlaw. Sa gate pa lamang gina-screen na ang mga estudyante o mga ginikanan nga gasulod. Doon na usay matod pa'y terminal o thermal scanner o alcohol nga matag sa matag classroom. Doon na usay gibutang nga isolation area alang sa mga estudyante nga makitaan og mga simptomas sa COVID-19. Ang pagsiguro nga gisunod ang minimum health protocol dili lang matod pa responsibilidad sa mga magtutudlo kundi lakip na sa mga ginikanan. Bawat classrooms na papasukan ng mga bata may thermal scanner, may alcohol. Yung barangay kanina, yung mga officials, sa harap ko dito ngayon, yung ating PT President, si Ma'am Maylin Iyado. So, lahat, no, andito ang supervisor, andito ang kanina yung mga tanod, yung barangay officials, lahat. Kasi responsibilidad natin lahat ito. Dako usab matod pa ang kalahian sa normal to new normal nga face-to-face classes. Kung kaniadto pwede ang 50 ka mga estudyante sa usa ka classroom, karon anana lamang sa 20 hangtod sa 25 ka mga estudyante mataga classroom. Kini aron masiguro nga masunod gayud ang minimum health protocol. Ngayon, limited. Ibig sabihin, dilitanan ng mga estudyante na sulod sa eskwelahan. Dilitanan mga estudyante na sulod sa classroom. Kung ang usa ka classroom maka-accommodate og 50 sa una, daron dili na pwede. Kaya dili na ito mangintina, no, ang social distancing is ipasudlot ang tanan.
Pagkakaroon, anaa pa lamang o palang matud pa sa grades 5, 4, 5 o 6 nga mga estudyante ang miapil sa face-to-face classes og kung kini magmalampuson basin og madugangan pa kini og laing grade level sa mga mosunod nga mga semana. Napawaw ang kadaghanan sa pinasahi nga pamaagi sa teaching demonstration sa usa ka magtutudlo sa Cotabato City Central Pilot School. Gigamitan matud pa ni Teacher Karil og pop-up art ang iyahang demo nga adunay timang pangangailangan ng isang pamilya nga kabahin sa School Learning Action Cell kon SLAC. Matud ni Teacher Karil nga mas maingganyo nga mosunod ang mga bata sa eskwelahan tungod sa pinasahi nga pamaagi niini sa pagtudlo. Kolehiyo pa siya dihang gisugdan ang paghimo og pop-up art human ma-inspire sa iyahang higala. O karon nga usa na siya ka magtutudlo si Karil, usa sa siya sa nagahatag og inspirasyon sa susamang magtutudlo ilabi na sa mga estudyante. Gidayeg usab sa DepEd National ang teacher sa iyahang pamaagi sa pagtudlo og tungod usab sa talento na himo og YouTube channel si Teacher Karil aron makahimo pa og mga tutorial videos sa iyahang art. Sa atong mga kaigsunan, kasayo pa lang sa buntag na ni kay sikay na bitbit ang ilang tagsa-tagsa ka mga tubig pataki ka na og nigari. Patak mineral. Gikalipay sa Department of Education kung DepEd 12. Nga hinay-hinay na nga nibalik ang sa mga tulungaan sa Davao sa region kining gitawag og face-to-face classes. Mukabat gadto sa 13.41% ang eskwelahan sa rehiyon ang mibalik na sa face-to-face learning modality so kining dungan pa kini o nagdungan kini gitino ni Ginilito Atelio ang tigpama ba sa Department of Education Davao sulod sa 2,699 nga ihap sa tibuok eskwelahan sa rehiyon. Ana sa 362 ka mga eskwelahan ang subling mibalik sa face-to-face classes gikan sa pribado o pampublikong eskwelahan. Gawas nini gikalipay sab sa opisyal ang pag-ubos sa kaso nga COVID-19 na butang nga midaghan na sab ang misalmot niini. Una nang gipaniguro sa ahensya ngadto sa mga ginikanan nga hugtanon ang ilang pagpatuman sa minimum health protocol standard aron na malikayan ang posibleng transmission sa kagaw. Gidagsa kaghapon ang gipahigayong kapihan isip pagpaghimamat sa mga residente sa Promised Land, Barangay Mabuhay ning syudad. Tungod nini laing istorya na sab sa kinabuhi, inspirasyon o leksyon tungod sa mga individual nga padayong bibarog o nagpabiling positibo sa ilang kinabuhi luyo sa kalisod nga nasinatian. Naimamat namo ang usa ka amahan nga si Tatay Nolito. Dili lalim ang nagian sa usa ka 70 anyos tungod sa sagunson nga pagkawala sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Ang asawa mitaliwan tungod sa diabetes. Ang anak nini nabugat human ng anak o resulta sa kamatayon. Ang apo nalambigit sa fire incident ug nasunog kining apil. Sa pagkakaron, duha ka pula na ang milabay ang apo sa tuhod nga gibilin sa nasunog nga anak namatay sab tungod wala na nakasarang sa mga gastuhunon samtang gipailawom sa dialysis sa edad nga 9 anyos. Ako yung nagbuhay na gamay pa hasta karon, hasta namatay siya. Duha na sila ako gibuhay. Ya, tungod lagi sa itong ako apuhan, apo na ko na stod. Abot ang panahon nga ikuha sa Ginoo, tayo mo, normal naman sa tao, mamatay man yun. Pero ito, 40 na kulisura man ang tinuuna. Wala, sawa pa sila pagkamatay. Gibiling ini sa ako nga tayo ko sa akong among dangatan luhan iyang asawa. Aning Radley si Jacqueline. Gibiling ini sa ako ng mga bata. O kaya yung amahan gipusil, patay. Yang inahan nasunog, patay. Ang kasakit, ang ka-goal, di gibawala na. Normal na sa ato na. Pero tungod lagi kay
Ginoo man mo yung nagkuha niya, dawat na ako karon nga panahon. Hangtod karon wala pagyapon niya kinigi kalimtan sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Apan nagpanayon si Tatay Nolito. Ang kinabuhi matud pa hinulaman lamang sa kahitasan. Mibarug si Tatay Nolito tungod na siya mga apo nga anaa sa iya karon nga gibilin sa anak niini. Mao nga nahimo na niyang kinaiya ang mutabang sa mga tao tungod nagbili niini nga kaguol sa dihang wala na nasampit aron mutabang kanila sa aspitong pinansyal. Oo, kay usama na sa makatabang sa among mga pobre. Makatabang na ako kamong tanan nga membro sa akong kauban sa brigadahan. Salamat nga nakatabang mo sa ako. Tila ba ngayon lang mo tagusa? Mapasalamat sab ang nakatambong og nahimamat ni Mila og Juna ang partidong AIM kagahapon sa buntag. Ang ako yung nang sa kong kalisod, ako isa manggug ko kainahan og amahan. Kay akong bana 15 na katuig walay trabaho tungod kay iyang mata daot na. Bunrag na di na sa kakita ba. Guwapo kay ang ilang handom sa amo ang mga kabos unta matabangan unta mi pod. Sa amo ang mga sa among kakabos tabangan unta mi. Nalipay po kay nakita na ko napapicture pa ko sa mga sa kay Ilmer tapos nalipay ko kay daghan na pug tao diri kayo say mangud kay mingo kayo diri Kauban ni Brigada Elmer Catulfos, doon na sila'y parihas at tabgo alang sa ilang pamilya nga magpabiling positibo sa mga butang nga moabot sa panahon dili na nila ma-eksperyensyahan pag-usab ang kalisod nga nagiadihang hinay-hinay silang nawad-an o paglaom. Ang ako lang gampo nga unta, tagaan pagin may utaas pag ang kinabuhi. Kaya lisod kayo, ma'am, ang tilura lisod kayo ko, karon nga pala. Mao na ni tubag, ma'am, kaning Jensen Dream. Mao guro ni siya gipadala si Sir Elmer Catulfos kasi siya ang naghandom sa ato ang syudad. Nga mamalambuo niya ang syudad sa Jensen Dream. Proud kaayo kay kinahimo do na nakatabang pud si Elmer Catulfos diri sa Jensen. Murag deserve pud sa taga Jensen niya nga mahimo to ni Elmer Catulfos. Brigada Adonis kining gihimo nga kapihan ni Brigada Elmer Catulfos dinhi na suta og nakita nato karon sa atong palibot diri sa 26 ka barangay Brigada Adonis ug mga kabrigada nga daghan gyud kayo ang mga katawhan karon nga pobre, ang kapobrehon, ang kalisod, ang kapait sa kinabuhi atong nalili nga mas midaghan og misamot hinuon karon ang mga problema o ang mga kalisdanan nga gatubang sa atong mga kaigsunan. Oo, diti kay daan agong na yung mga pobre niya, birahan patas pandemic, o niya, taas pang gasolina. So, perting paitag yun mga kaigsunan. Busa, 47 na lang kaadlaw mga kaigsunan na moabot na ta sa usa ka hamili nga adlaw ang pagpili nato og mga leaders nga posible mo makausab sa dagan sa atong nasod. Busa ato ning pingan sa kanunay niya pila ka adlaw sa 25 man siguro kampanya na mga kaigsunan. Busa kinahanglan nga barugan nato ang atong kaugalingon, usarata, kaubanta, kuyugta atong kuyugan sa paglupad ang agila sa Jensen, mga kaigsunan, walay lain si Sir Elmer Catulfos, ang bitbit, ang kining diwa sa gugma o panaghio sa labaw sa tanan, patas o makiangayon nga panggoberno. Mga kabrigada, kung kana ang imong sitwasyon karon sa imong kinabuhi, ang kalisdanan imong atubang, mga kabrigada, dili kita magpadala. Kinahanglan mo, surhay kita, mulupad kita dito sa ibabaw, mga kabrigada, uban sa pagpalig-on sa atong mga panglawas, pinagi sa pag-inom og Maxan Coffee. Ang Maxan Coffee, mga kabrigada, doon ay 8-in-1 Zanton Coffee. Mga kabrigada, kung imo kining imnon, imo kining gapiton, makabot nimo ang maximum nga kaayuhan, maximum nga kakondisyon sa imong panglawas. Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Di po na ito kalimtan ng Maxan Capsule, walang atrasan mga kabrigada. Timan na to, brigada nga Val, no? Nga ang agila,
Kung ang ordinaryo nga mga langgam panahon sa ting-uwan mutago na ngadto sa ilang taguanan. Pero ang agila mga kaigsuonan panahon sa ting-ulan mulupad siya labaw sa panganod aron dili siya maigo sa ulan. Atangi ang uban pang mga balita sa engkwentro alas sa 4 unya sa engkwentro no kay daghan po mga issues nga pagahisgotan kauban si Baal ka Brigadang Baal o ka Brigadang Chris unya sundan kini sa Ronda Brigada. Unya di po nato kalimtan before sa engkwentro ang di pwede yan og sa alas 12 mao ang Happy Dreams. Pila ka mga minuto gikan karon mao ang morning hataw. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manamilit og mingon, Generals, let us dream for a better life. Aim the Jensen dream. Barog Jensen. Mga kabrigada, daghang kayong salamat sa inyong kanunay. Way undang nga pagsunod og paglantaw sa ato ang hataw balita. Kiniusab si kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barog Jensen. Og kini gihapon ang hataw balita.